we shall live. Thank you, Lord, for giving us this wonderful time to listen to your word. Lord, thank you so much for you are alive. And because you are alive, Lord, we are also alive. Thank you, Lord, for your loving kindness, and truly your mercy endures forever. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Father God, we pray that you will open our spiritual understanding, Lord, upang maunawaan namin ang iyong salita at makapamuhay kami according to your word, Lord God. Salamat po, Panginoon, and we bless you today. In Jesus' name, we acknowledge the Holy Spirit as the Lord of this service. Thank you, Lord, and we ask the Holy Spirit na iparating sa puso ng bawat isa ang iyong mga salita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, this we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. God, marinig mo po, and move forward, yung pong mga nasa likuran. At okupahan natin yung nasa harapan. Pang di po tayo makaramdam ng parang kakaunti lang tayo. Sa bagay, konti lang naman talaga yung maliligtas. Sabi ng Apostol Pablo, maging sindami man ang buhangin sa dagat ang mga anak ng Israel, kaunti lang sa kanila ang maliligtas. Maging sindami man ang buhangin sa dagat ang mga anak ng Israel, konti lang sa kanila ang maliligtas. At sabi pa rin ni Apostol, hindi pa ito yung ating topic, yung pinapaalala ko lang, sabi pa rin ng Apostol Pablo sa Book of Romans, sabi niya ay ang Israel, ang kanilang pagtalikod sa Diyos ay pansamantala lang, hanggang mabuo ang bilang ng mga hintil na ililigtas ng Diyos. So, ibig sabihin ay meron lamang eksaktong bilang ng mga Gentile people na ililigtas ng Diyos. Kahit pagka nakompleto na yung bilang na yun, tapos na yung evangelism, darating na yung wakas, ibig sabihin, rapture will take place. Amen ba kayo dyan? Amen? Okay, so are you in the number? Amen. Kabilang na ba kayo? Amen. Yes. Okay, so I want to speak today about the believers. This is biblically speaking. The believers will judge the world. Are you with me? Amen. Ang mga mananampalataya ay hahatulan natin ang sanlibutan. Amen. Hahatulan natin ang buong mundo. Hatulan natin ang buong sanlibutan. So, dun sa ating binasa kanina lamang, kung matatandaan yung Hebrews 11, verse 7, pwede bang i-plus natin at basahin natin lahat? Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang tao upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito, inatulan niya ang sanlibutan at siya'y binilang na matuwid ng Diyos sa kanyang pananalig. Okay, so narinig yung part na yun. Sa pamamagitan nito, yung daong na ginawa niya, yung arko na ginawa niya, sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang sanlibutan. So let's talk about people who judge the world. Amen? Let's talk about people who judge the world. Yung mga taong hinatulan ang sanlibutan. Okay, at although sinasabi ng Biblia na huwag kayong humatol, amen po ba? Pero iba naman yung paghatol na tinutukoy ng apostol doon sa huwag kayong humatol. Sabihin, huwag kayong magsiraan, huwag kayong magpunahan ng mga mali, huwag kayong magpunahan ng mga diferensya. Amen? Sapagkat lahat naman tayo nagkakamali. At kung sino hindi nagkakamali, pakitaas yung kamay. At malaking pagkakamali yan kapag nagtaas ka ng kamay. Kamali na. Amen. Okay, so hindi yun na tinutukoy ng Panginoon, yung judge the world. And all the believers, someday we will judge the whole world. And the Bible is very clear. Gumawa si Noah ng arko, at sa pamagitan ng arko ginawa niya, he judged the world. Hinatulan niya ang sanlibutan. Alam mo ba ang Diyos ang umahatol? Yes.
Ang Diyos ang mahatol, pero ang tao ang nag-prevent ng hatol ng Diyos. And that will happen, that will happen in the last time, in the last days. Okay? So, kaya nga gusto kong pag-usapan natin ito. At tingnan natin si Noah, is merong mga tao na hinatulan ng sanlibutan. Amen po ba? And their judgment is a rightful judgment. Because it was instigated by God, yung judgment na yan. It was instigated by God, it was inspired by God, yung judgment na yun. Okay? At gusto kong pag-usapan natin yung ilang mga tao na hinatulan ang sanlibutan. Are you with me? Okay, taas nga ang kamay. Sabihin sa katabi, nakaready ka na ba? Nakikinig ako. Huwag mo kong pausapin. Okay, so una natin sa listahan si Noah. Narinig natin kanina, no, si Noah, yung kung gumawa ng arko. Amen po ba? Okay, hinatulan niya ang sanlibutan, sabi ng Biblia. Hinatulan niya ang sanlibutan nang pumasok siya sa loob ng arko. In Hebrews chapter 11 verse 7, once again I will read, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Kasi hindi pa niya nakita ang ulan. Wala pa siyang nakita ang ulan at that time. Kasi ang dumidilig sa lupa ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dumidilig sa mga halaman. Tapos yung hamog galing sa ulap. Pero ulan wala pa. Okay? Sapagkat ang ulan ay kailan lang pinapatak ng Diyos. At nung lumabas na sila Adam and Eve sa Garden of Eden, sapagkat ang dumidilig sa mga halaman sa Garden of Eden ay yung punghamog saka yung tubig galing sa ilalim ng lupa. Okay? So sabi ng Bible, yung binasa natin ngayon lang, hindi pa daw niya nakikita yung ulan. Pero gumawa siya ng isang daong o arko upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Alam niyo kung bakit ginawa ni Noah yung arko? It is not for the world. It's for his family. For his family. Amen. Ayan. Kaya nasa isipan ni Noah yung pamilya niya. Selfish ba siya? Hindi po. Napakalaki ng arko, di ba? Okay. So, kaya pinagawa siya ng Diyos ng arko. Hindi naman yung mga tao ang siyang actually, mapalit pa nga yung mga hayop nakasama Diba? Kaya kasi yung mga hayop, wala silang power of choice. Lahat ng meron sila is by instinct. Instinct lang naman yung nasa kanila, di ba? Okay. Wala silang power of choice. Tayo lang naman binigyan ng Diyos ng power of choice. At yung kapangyarihan nating pumili, yun ay bahagi ng kapangyarihan ng Diyos. Yung freedom of God, di ba? Na binigay sa atin, yung kapangyarihan magpasya. Kaya nga lumabag si Adan sa si Eva sa Diyos because of the power of choice. Okay? So tuloy natin. Sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan. At siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Then after 7 days ng paghihintay nila sa loob ng arko, saka palang bumagsak yung ulan. 7 days na silang nasa loob ng arko. At after 7 days, saka bumagsak yung ulan. Okay? So, I want you to listen very carefully for there is faith in that. Amen? Sinabi ng Bible dahil sa pananampalataya. So, Genesis chapter 10, chapter 7, verse 10, pagkaraan ng isang linggo, that is exactly 7 days, pagkaraan ng isang linggo, bumahanga sa daigdig. Okay. Imagine mo yung 7 days bago bago bumagsak yung ulan. 7 days muna siyang pinagtatawanan. Di ba? Pinagtatawanan sila ng mga tao sa labas. Kasi wala pa yung ulan, nasa loob na sila. Di ba? Wala pa yung ulan, nandun na sila sa loob ng arko. So by faith talaga yun eh. By faith talaga. Dahil naghintay pa sila ng 7 days sa loob ng arko bago mangyari yung sinabi ng Diyos na babaha at babagsak yung ulan. 7 days pang inintay. Pero nasa loob na sila ng arko noong bumagsak yung baha at bumagsak yung ulan. Amen po ba? Okay, so kaya masasabi natin na yung faith ni Noah naroon eh.
Okay? At makikita natin dito, kapatid, na walang sinabi rito na kinausap din ng Diyos yung kanyang asawa at mga anak. Basically, siya lang ang kausap ng Diyos eh. Kasi sabi ng Bible eh, siya lang po ang natagpuan ng Diyos na matuwid. What about yung kanyang wife? What about yung kanyang tatlong anak? Hindi po matuwid yun? Damay-damay na yun, di ba? Pero ang sinabi ng Bible sa Genesis is si Noah lang ang natagpuan ng Diyos na matuwid during that time. Hindi po ba? Eh syempre dahil siya ay ama ng padre de pamilya, so yung kanyang pamilya is damay doon sa kanyang pagiging matuwid. Tama po ba yun? So yung family niya naniwala din sa kanya. Naniwala kay Noah yung pamilya niya. Nag-preach siya. Ilan taon mo siya nag-preach sa labas? 120 years. Imagine mo yung 120 years, yung isang topic niya. Diba? 120 years, isang topic niya. Tama ba yun, Pastor? 120 years. O magsisi na kayo. Repent. Diba? So tapos gawain sila, congregational, simula ang dami-dami na. Tapos ngayon tawagin natin si Pastor Noah para sa ating mensahe ng Panginoon. Pagtingin niya, repent! Tapos uwian na. The next Sunday is, tawagin natin si Pastor Noah sapagkat minsan pa'y dadalhin sa atin ang salita ng Diyos. Tumindig si Pastor Noah, repent! Magsisi kayo! Tapos uwian na. Siguro sa loob ng 6 na buwan, ganun. Repent. Baka pang 7 buwan, alam na ng mga tao, yung mga tao na magsisigaw, repent. Nag-repent nga ba? Hanggang unti-unti, naubos yung tao. Isa ba naman ang topic mo? Di ba naman maubos yung tao? Di ba? Isa topic niya. 120 years. Isa ang topic ni Noah. Hanggang natira lang yung kanyang pamilya. Ibig po ba? Si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya. Di ba? So, wawalo na lang ang naligtas. Bakit? Nagkaroon ng familiarity to the message. Kaya hindi ka taka-taka kapag maraming mga nag-preach about the second coming. Di ba? At hanggang unti-unti yung mga tao nakikinig about second coming, unti-unting nawawala. Subukan mo, pagka lumindol, biglang puno ang simbahan. Diba? Pag nag-pandemic, fight lahat. Nung magkaroon ng pandemic, di ba? Naku, ang daming gusto pumunta ng simbahan, kaya lang hindi makapunta. Bible verse lahat. Bawal eh. Puro Bible verse, ano? Yan. Subukan mo, kaya pagka lumindol dito sa Luzon, naku, baka hindi. Pag di napuno ito, hindi tayo kasya dito, di ba? Magkakaproblema tayo. Ano maganda problema? Alam niyo kung ano? Yung wala nang maupuan. Yes. Amen. Pag-pray niyo yung mga upuan nasa tabi niyo. Magkakalaman ka. Sabi niyo. Amen. Yung mga upuan na walang laman, sabi magkakalaman ka. Pwede ba yun, Pastor? If kausapin ko yung upuan, non-living things yan. Amen. Hindi ba ang tandaan niyo si Ezekiel? Sabi ng Diyos, Ezekiel, sa palagi mo, mabubuhay pa yung mga butong yan. Buti na nga yun, non-living things, di ba? Hindi ko po alam, sabi ng Ezekiel. Hindi ko po alam, pero po nakakaalam yan. Siyempre, beyond the knowledge of Ezekiel, hindi niya alam kung mabubuhay pa yun. Pero sabi ng Diyos sa kanya, magsalita ka, Ezekiel, sabihin mo sa mga buto, kausapin mo sila, sabihin mo, mga buto, ito ang pinasasabi ng Diyos, magkakalaman kayo. O, nagkalaman ba? Nagkalaman. Amen. O, ilabas yung pitaka nyo. Wala akong pitaka na. O, bulsa, hawakan yung bulsa. Sabihin mo sa bulsa mo, bulsa, o pitaka, magkakalaman ka. Yung iba, tiyan ang inamakan, magkakalaman ka. Uy, wag naman. Hindi, pagkain naman yun. Basta tiyakin mo lang pagkain ha. Baka mamaya yung 70 years pag nagkalaman eh. So, yung family ni Noah, actually, si Noah lang yung naniniwala eh, di ba? Basically, maaaring hindi naniniwala yung kanyang mga anak. Dahil nga sa, ang tagal-tagal eh, di ba? 120 years.
Sino walang baguhan? Actually, hindi. Kasi hindi naman magagawa yun eh. Buong komunidad yan. Kanya ng unti-unti, siguro, unti-unti, nawala na yung mga tao. Nagkaroon ng familiarity to the message. Di ba? Na-familiar na sila eh. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Si Pastor Noah, alam ko na yan. Alam ko na yung pipresibi siya. Alam ko na yan eh. Alam ko na yan. Yan yung mga salitang alam ko na yan. Yan yung mga tao maiiwan sa rapture eh. Hello? Buti hindi sinabi ng pamilya niya na, tatay, lasing ka ba? Nakabata ka ba? Di ba? Hindi sinabi ni yung mga anak niya na, imagine, barko ginawa sa itaas ng bundok. Nakakita ng gano'n. Barko ginawa sa itaas ng bundok. Tatay, ano? Bakit ka gumawa ng barko sa itaas ng bundok? Magulong papunta sa dagat. Hindi, babaha. Ano babaha? Ano ba yung tsura ng baha? Uulan. Ano ba yung tsura ng ulan? Wala silang alam kung tungkol sa ulan. Dito na ba tayo titira sa itaas ng bundok? Mamumundok pa tayo, di ba? So, imagine, barko ginawa sa itaas ng bundok, di ba? Baka sabihin ng kanyang mga anak, tatay, di ba kabaliwat ng ginagawa natin? Amen? But the Bible is very clear. By faith. By faith. Ang faith hindi mo nakikita. That is intangible. Amen po ba? Because faith sees the invisible, believes the incredible, and meets the impossible. Amen. Kaya kadalasan humahanap tayo ng ebidensya bago tayo maniwala. Kaya sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? Mapalad sila na naniniwala sa akin kahit di nila ako nakikita. So kung naniniwala ka sa Panginoon at di pa siya nakikita, mapalad ka. Ang hawak-hawak mo yung libro, mga salita ng Panginoon, salita ng Diyos, salita ng mga apostol. At basically, salita ng Diyos. Parang mas madaling maniwala sa comics at magazine. Parang mas madaling maniwala sa dyaryo. Sa Wattpad o sa sinasabi ng internet. Pero pagdating sa Bible ay parang ang hirap paniwalaan. Diba? Imagine mo, ang tagal-tagal na nito na isulat. Pero magtataka ka bakit yung mga nakasulat dito ay mga prophecy noong pampanahon ng Panginoong Yesus na narito siya. Is nagaganap na, nagkakatotoo, nangyayari. Amen po ba? Because the Bible is the Word of God. Amen? The Bible is the Word of God. It is not the word of man inspired by God. No. It is the Word of God. Sabi sa akin isang estudyante sa Bible school, sabi niya, Bishop, paano yung salita ni Satanas doon? Paano yung salita ng mga Pariseo? Paano yung salita ni Judas? Yun din ba yung salita ng Diyos? Sabi ko, gusto mo magawa tayo ng eksperimento, sabi ko sa kanya, para malaman mo kung salita ng Diyos yun o hindi. Sabi niya, sige po, Bishop, gusto ko pong malaman para meron din po akong sasagot. Hawakan mo yung Matthew chapter 4. Tapos kumuha ka ng gunting. Guntingin mo yung sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Ay, sabi ni Satan pala, I'm sorry. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, gawin mo nga itong tinapay, itong batong ito. Okay, alisin mo yun, kapatid. Pag inunti ko yan, hindi, salita ni Satan yan eh. Alisin mo yan sa Bible. Kapag inalis ko yan, Pastor, wala nang saysay yung sagot ni Jesus. Di ba sumagot sa inyo, man shall not live by bread alone? Magiging walang saysay yun kapag itinanggal ko yung word na yan. So, ibalik mo yan. Pastor, ibinalik ko po. Yan ang salita ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng bawasan, hindi mo siya pwedeng dagdagan. Yung mga Pariseo, kay Satanas nga lang, hindi mo pwedeng alisin yung salita ng Satanas, Pariseo pa kaya. Sabi niya, ganun po pala yun. Yes. So the Bible is the Word of God. It is not the Word of man inspired by God. It is not the Word of man contains the Word of God. Or the Word of God contains the Word of man. No. Plainly, the Bible is the Word of God. Amen.
Amen. Palapakan mo ang Panginoon. Hallelujah. So kaya makikita natin dito si Noah by faith, naniwala siya sa sinasabi ng Diyos. Gumawa siya ng arko at nilagay niya doon sa ibabaw ng bundok. Tama po ba yun? Hindi madali yan. 600 years old, 500 years old na simulan niyang gawin yung arko. And 600 years old siya na dumating ang baha. Then nag-intay pa siya after na magawa yung arko, nag-intay pa siya ng 7 days bago bumagsak yung ulan. Yung ulan na hindi pala nakita kahit minsan. Baha na hindi nila alam kung saan magagaling. Basta alam nila, merong mangyayaring delivery. Alam ni Noah. So he warned the people. Napagbintangan pa si Noah ang baliw, sira ulo, nababaliw. Imagine mo gumawa ng arko sa itaas ng bundok. Di ba? Alam mo kapag ikaw yung nagpapayag na, alam ko hindi ako pababayaan ng Diyos. Pagkatapos may nangyayaring hindi maganda, kinukulang kayo sa pinasas ninyo, tapos ka pa rin. Sabi, hindi ako pababayaan ng Diyos, hindi kami pababayaan ng Diyos. Faith yan, pananampalataya yan. Ante-ante mo lang. Dadagsa yung blessing sa'yo. Amen po ba? So, ibig sabihin kapatid si Noah, he believed in God, he has the faith, at dahil doon sa kanyang pananampalataya, nang pumasok siya sa arko, he judged the world. Amen? Nang pumasok siya sa arko, hinatulan niya yung sanlibutan. Sabi ng Diyos sa kanya, pumasok na kayo sa arko. Sige na, pumasok na kayo. So si Noah, nilig niya yung kanyang mga anak, asawa, pasok sila sa arko. 7 days, naghintay sila. And on the 7th day, bumagsak yung ulan. And he judged the world. So Noah judged the world. Si Noah, hinatulan niya ang sanlibutan nang pumasok siya sa loob ng arko. Are you with me? Yes, kapatid. Another person in the Bible is Lot. Si Lot. Hinatulan din niya ang Sodom and Gomorrah nung araw na umalis sila ng Sodoma. He judged Sodom and Gomorrah the first nung araw na umalis sila ng Sodom. Alam natin yung story na yan. Napakasama ng Sodom at umiiral doon sa kanila yung hindi lamang yung homosexuality, kundi pati yung tinatawag nating bestialism. Bestiality. Bestiality is having sex with animals. That is bestiality. Okay? Nakikipag-sex sila sa animals, sa mga hayop. So, makikita dito na sabi ng Diyos ay hindi niya na pararamihin pa. Hindi niya na pababayaan na magpatuloy pa yung Sodom. Di ba? Kaya sabi ng Genesis 19:20, hindi ba maaaring, kasi nung dumating na yung oras na sila ay pinaalis na ng Diyos doon sa Sodom. Dinala sila ng mga anghel, 2 anghel yan, at pinaalis sila. So si Lot ay sinasama niya yung kanyang mga mamanugangin niya. Pero hindi sumama dahil hindi man alam kung ano yung sinasabi ni Lot. Yung 2 anak niya ay sumama, pati asawa niya. Hindi po ba? Again, si Lot ang kausap ng Diyos dyan. Hindi kausap yung kanyang mga anak at asawa. Amen. Ni mga boyfriend ng kanyang mga anak, hindi rin kausap. Ang kausap lang dyan ay si Lot lang. Yan, isa kapag nagsasalita yung tatay niyo sa inyo, makinig kayo. Baka kinausap siya ng Diyos. At huwag mo nang tanungin, tatay, totoo ba yun? Huwag ka na magtanong. Amen po ba? Sumunod ka na lang. Ayan. Ngayon, kung sasabihin niya siya, anak, yayaman tayo. Paano po, tatay? Pasukin natin ang Central Bank. Tapos. Di ba? Okay. So sabi dito, nung sila ay paalis na, at sila ay tumakas na doon sa Sodom. Di ba? Then, habang tumatakbo sila, gabi pa yun, madilim pa, gabi pa. At nakiusap si Lot. Sabi ni Lot sa verse 20:19 Genesis, hindi pa maaaring doon na lamang sa maliit na bayang yun. Tinuturo niya yung Zoar. Okay?
Oo, doon na kayo magpunta, sabi ng anghel. At hindi ko wawasakin ang bayang yun. Then verse 22, kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Imagine mo yung hawak-hawak ng anghel yung brimstone, di ba? Sabi niya, bilisan mo. Hindi ko maitutuloy yung gagawin ko hanggat wala kayo doon sa Zoar. Hanggat hindi sila nakakalabas dyan, nakakalayo dyan, nakakarating sa Zoar, hindi babagsak yung brimstone, hindi babagsak yung judgment of God. So, kaya pagdating nila doon, saka bumagsak yung judgment of God. Now, who? Kung nagpatagal-tagal pa si Lot, baka na-save pa yung Sodom. Pero hindi, sabi niya, bilisan niyo, pumunta na kayo. So, habang hindi sila nakakarating doon, pigil na pigil ang Diyos sa pagbagsak ng judgment niya. Hanggat hindi sila nakakarating sa Zoar, pigil na pigil ang Diyos sa pagbagsak ng kanyang paghatol sa Sodom and Gomorrah. At nung nakarating sila doon sa Zoar, sa kalang binitiwan ng Diyos. Say, who judged Sodom? Yes, it is God who judged Sodom, but God considered Lot. Amen? Kinonsider ng Diyos si Lot. Maliit lang yung lugar na yun, pero sabi ng anghel sa kanila, sige, hanggat hindi kayo nakakarating doon, anong oras sila dumating na? Tanghali na. Ibig sabihin, ang tagal ng takbo nila, ang tagal ng lakad nila, ang tagal ng biyahe nila, naglalakad lang sila. Then ang anghel ng Diyos, ang Panginoon, ay hawak na hawak ng brimstone, hindi niya binibitiwan ito hanggat hindi nakakarating doon sa Zoar si Lot at ang pamilya niya. God judged Sodom. Yes, God judged Sodom, but God considered Lot. Amen. Naalala niyo yung kinuwento ko dati sa inyo? Si Akan. Sabi ng Diyos, paparusahan ko ang si Akan. Paparusahan ko ang kanyang sambayan. Pero hanggat nabubuhay si Akan, hindi ko paparusahan ang pamilya niya. So, sino pumipigil sa judgment of God doon sa family ni Akan? Si Akan. Amen? Sino pumipigil bakit hindi parusahan ng Diyos ang pamilya mo? Ikaw. Amen. Ikaw na nananampalataya sa Panginoon. Ikaw na sumasamba kay Jesus. Ikaw na naglilingkod sa Panginoon. Ikaw yung kinukonsider ng Diyos. Kaya hindi niya may bagsak yung judgment sa pamilya mo dahil nandiyan ka. Amen. It is a blessing from the Lord. It is by the grace of God that you are protected. Not because of who you are, but because of who God is. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pareho din siya ni Noah. Bumagsak yung judgment of God pagdating nila sa Zoar. Pagdating nila doon sa Zoar, saka bumagsak yung judgment of God. Saka binitiwan ng Diyos yung judgment. Amen. Minsan may mga taong sobrang magmalaki. Hindi, okay lang kami, okay lang kami. Hindi namin kailangan yan, Jesus na yan. Ano sabi ni Marilyn Monroe? Pinuntahan siya sino ba itong evangelist na to? Billy Graham. Pinapatanggap sa kanya si Jesus. Alam mo sabi ni Marilyn Monroe? I don't like your Jesus. I don't need your Jesus, sabi niya ganyan. So, I don't need you. So, si Billy Graham, umatras. Hindi tinuloy. Pagkalipas ng ilang araw, ito si Marilyn Monroe, nagkaroon ng kabaliwan sa utak. Pumasok doon sa dressing room. Sinulat doon sa kanyang salamin, yung dressing room niya, my life is empty. And she killed herself. Overdose. Amen. Sino ba yung babaeng bida sa The Bodyguard? Whitney Houston. Song leader siya sa church nila. Pero hindi kaya. Ha? Oo. Song leader siya sa kanilang church. Iniwanan niya yung kanyang ministry. Kumanta sa mundo. Hanggang sa nawalan ng laman yung puso niya.
Yes, sumikat siya. Bakit hindi? Pero nawala na ang laman ng puso niya at nag-drugs siya, overdose siya sa drugs, namatay siya. Bakit? Nawalan ng purpose yung buhay niya. You know what is the purpose of your life? Is to serve the Lord. If serving the Lord is not the purpose of your life, then walang kwenta yung buhay na yan. Kung hindi si Kristo ang purpose ng buhay, walang saysay ang buhay. Amen. So tiyakin mo, kapatid, si Kristo ang purpose ng buhay. Not your husband, neither your wife, not your children, not your job, but Jesus. Amen. Focus on Jesus. Let Jesus rule your heart. Amen. So another person who judge the world are the rejected believers, rejected evangelists. Matthew chapter 10 verse 14. Ito yung bili ng Panginoon sa mga disciples niya nung pinahayo niya ito para pumunta sa bayan-bayan upang mag-preach ng Word of God, mag-share ng Word of God. Pero meron bilin si Lord Jesus. Sabi niya dito sa John chapter 10 verse 14. Matthew chapter 10 verse 14. Andiyan ba? Nakikita ba ninyo? Okay, pakibasa nga. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang nagabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay hindi na mabigat ang makaparusa sa mga tao sa bayan ni Orpes na dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra. You see? Kumato ka sana. May dala po akong mabuting balita. Ito po'y tungkol sa Panginoong Jesucristo. Ay, naku, wala akong panahon dyan. Lumayas ka, hindi, wala akong panahon dyan. Wala kaming panahon dyan. Lumayas kayo. Alam niyo ba ang Ethiopia kung bakit sobrang naghihirap ang Ethiopia? Dahil nireject nila si Matthew. Pinatay pa nila doon si Matthew. Hanggang dumating ang time that Ethiopia talagang sumadsad yung buhay nila. Nagkakaya sila ng kahoy. Yun ang lulutuin nila para kumain sila. Para lang sila makakain. Hindi makabangon-bangon ng Ethiopia. Kapag kukuha ang mga Amerikano ng susubukan yung drugs, yung injection, sa kanila susubukan. Bakit? Hindi tao ang tingin sa kanila eh. Ginawas ng Philippine. Ano yun? Philippine po. Oh, di ba? So makikita natin na bakit? Because they rejected the gospel. They killed Matthew. Pinatay nila si Matthew doon. Malamang bago mamatay si Matthew, nagpagpag ng paa. Di ba? Sabi niya, babasahin natin huli, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang iyon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomorra. So bago kayo umalis doon, ipagpag niyo muna yung paa ninyo. Diba? Pagkalaan mo yung lumabas, magpagpag ka ng paa sa labas bago pumasok. Pero huwag kang magpagpag ng paa sa loob, palabas. Amen. Kaya pagpasok mo sa isang bahay, batiin mo muna. Sabihin mo sa kanila ay sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. Tapos pasok ka. Kainin mo lahat ng ihain sa iyo. Amen po ba? Kainin mo lahat ng ihain sa iyo. Huwag naman yung ubusin mo lahat pati pagkain nila. Okay? Ibig sabihin, kumain ka. Kung naghain sila sa iyo ng palaka, na inihaw, kaya mo ba? Maghingi ka pa ng karot. Diba? Naalala ko sila, Pastora Kristen eh. Share ko lang ha. Pumunta sila sa mission. At yung pastor doon sa mission na nila, sinubukan sila. At naghain ng palakang bukid naman yung pero napakalaki, nakalagay sa plato, nakangapang ganyan. Tapos sabi sa kanila, ito ho ang pagkain natin. Pagbukas na ganyan palaka, sabi niya,
Sabi ng pastor sa kanila, kala ko ba mga missionary kayo? Yun na lang sila. Kaya sabi ko kay Pastor Chris, sumugod kayo doon nang hindi mo in-inform yung mga tao na merong tinatawag na missionary siya. Merong missionary siya. So, nasyak tuloy yung mga kabataan. Sabi niya, hindi naman po namin alam, Pastor, na ganun ihain niya. Sinubukan kayo. Eh, sila ba kumain? Opo, sarap na sarap sila. Kumakain sila. Eh kayo, kumain mo kayo? Hindi po. Binili po kami ng manok. Yun ang kinain namin. Tinan mo yan. Paano ka magkakaroon ng access sa kanila? Eh, pinandidirihan mo yung pagkain nila. Diba? Yung isang kasama ko sa church mission punta kami sa dagat-dagatan. Ang ulam namin sapsap. Masarap ang sapsap dun Sa Nabotas, di ba? Sapsap. Pinangat na sapsap. Pinangat sa kamatis. Tuwing pupunta kami dun, sapsap ang ulam namin. May pangat sa kamatis, may pangat sa kalamansi, may pangat sa sampalo. Basta may pangat na sapsap, di ba? Itong kasama ko, ginaganyan yung sapsap, hindi po ako kumakain yan, sabi niya ganyan. Ito ako, kumain ako. Sariwa yung sapsap dun Nabotas yun kumakain ako. Tapos sabi niya, sinumbong ko kay Pastor Puss. Sabi ko, Pastor, hindi pa na kumakain ng sapsap tong kasama ko Ha? Opo, hindi daw kumakain ng sapsap. Well, kinain niya doon, wala po, hindi siya kumain kasi hindi daw siya kumakain ng sapsap. Alam mo, hindi siya inalis doon ni Pastor Puss. Naasahan siya doon. Hanggat hindi siya kumakain ng sapsap, hindi siya aalis doon. Hanggat hindi siya kumakain ng sapsap, hindi siya aalis doon sa dagat-dagatan. Kaya sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, Brother Mon, masarap ba yung sapsap? Oo naman, tumikim ka kasi. Tumikim muna siya ng sabaw. Tapos masarap pala. O, kung makakain ka na, kakain na po ako. Saka lang siya naalis doon, nalipat siya na ibang lugar. Diba? Hanggat hindi born, sabi sa kanya ni Pastor Puss, hanggat hindi na born, naging ng sikmura mo, hindi ka alis dyan. Hindi ng puso ang mabuborn, dapat pati sikmura niyo maborn again. Amen ba kayo dyan, music team? Music team. Amen, mga kabataan, music team? Amen. Yeah, okay. Hanggat di nabuborn again ang sikmura niyo, pati yung ilong dapat maborn again. Ako'y na-assign ako sa sa basurahan. Alam niyo doon sa Tambakan, Smoky Mountain. Inassign ako doon sa Smoky Mountain. Ako sabi siya, mag-step no ako to, excuse me ha. May mga tumpok doon. Mga siga. May mga siga doon, step no. Tapos nung pumasok na ako doon sa bahay, ha? Malakas makapilay. Oo. Natapa kami, pinay ka sigurado. Hindi niya, no? Iika-ika ka. Tapos pumasok kami sa bahay. Pagdating na sa bahay, daming langaw, Tapos nagain ng pagkain. Hindi mo ako nagpaparamdam na nandidiri ako, pero sa totoo lang kapatid, nasanay na ako, pero parang gustong bumaliktad na simula ko. Kanya lang, naalala ko sinabi ni Pastor Puss, kailangan pati ilong mo born again. Pati tiyan mo born again. Kasi kung born again lang ang espiritu mo na lang papunta mo doon sa gawain. Di ba? Amen ba kayo dyan? Hello, sabi mo sa kapatid mo, dapat born again siya mo. Yung iba, pagkagulay, yak! Gulay yak! Bibili pa ng ulam Paano kapag nandudong kayo sa ibang bahay, tapos gano'n ang ulam ninyo, di ba? Ang paksiw, ayaw mo siya. O, paksiw. Napakasarap kaya ng paksiw, di ba? Paksiw. Gusto ni Mama di ang paksiw. Sabi ko sa iyo. Di ba? Sarap kaya ang paksiw. Yan. So, yung pagpagpag ng paa, ginagawa lang yan sa mga bayan o tahanan na obviously nire-reject si Lord Jesus. Ibig po ba kayo dyan? Obviously, nire-reject ang Panginoon. Hindi mo namin kailangan yan. Hindi namin kailangan yung Jesus. Kapag ganyan na ang salita, lumabas kayo. Amen? Pero kung maaari,
I-message nyo muna kung alam naman ninyo yung kanilang cellphone, yung number nila, i-message nyo, pakilala nyo si Kristo, di ba? Sa mga kaibigan mo, pakilala mo si Jesus, pakilala nyo si Jesus by text, tapos makikita nyo dyan na babasahin yan, na sin niya yan, di ba? Yung iba, maski tayo kapag nakatanggap tayo ng mga words na ganyan, minsan nilalagpasan natin yan. Hinahanap natin doon yung mga nakakatawang mga entry, di ba? Pero pagka Word of God, yan, ayaw natin yun. Kasi sayang oras natin. So, yan ang problema sa mga taong hindi kayang pasahin ng Diyos yung puso nila. Hello? Sabi mo nga sa sarili mo, kaya ng Diyos pasayahin ang puso ko. Okay, so Gawa chapter 13 verse 50. 50 hanggang 51. Sige, basahin mo. But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city and raised persecution against Paul and Barnabas and expelled them out of their coast. Expelled them out of their cause. 51. But they shook off the dust of their feet against them and came unto Iconium. Iconium, okay. Pinagpak nila yung pangit. Paglabas nila doon sa city, pinagpak sila ng gesture yan. And that is a judgment. They judge yung lugar. Di ba? Hinatulan nila yung lugar. So hindi ko sinasuggest na gawin mo yan. Hanggat makukuha mo sa prayer, pag-pray mo. Hanggat makukuha mo sa panalangin mo. Sharean mo na sharean. Amen. Ipanalangin mo. Sharean mo. Huwag mo tigilan sa panalangin. Pero kapag obviously na talaga, papatayin ka na. Then ayaw nilang marinig yung mensahe mo at ayaw nilang makita yung mukha mo. Then siguro paglabas mo, pagpag mo yung kamo. But I'm not giving you a gossip na gawin mo yan. Kasi baka mamaya ikaw lang ayaw nila. Meron man sinatatanggap na ibang nagdadala sa salita ng Diyos. Diba? Meron kong kakilala, ganun eh. Gusto niya pagpagan ng paa yung bahay. Sabi ko, huwag mong gawin yan. Hindi ako tinanggap. Hindi ako tinanggap eh. Sabi ng Panginoon, huwag ipagpag ito. Teka lang. Baka kaya ayaw ka tanggapin kasi yung paraan ng pagpipreach mo doon, yung paraan ng pagdadala mo na mensahe. Pero mo pagpasok namin doon, bigyan tinuri mga Diyos-Diyos. Yan, sa demonyo yan eh, sa demonyo yan. O di pinalayas kami. Sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Yan, sa demonyo yan. Kayo ba sa demonyo yata kayo, ganyan. Sabi ko, ano bang klaseng ginagawa mo? Tinan mo, itinataboy tayo. Pinahabol sa aso. Hindi sa Diyos yan eh. Sa demonyo yan, sa demonyo yan. Alisin niyo yan, sa demonyo yan. Sabi ko, i-press mo muna yung love of Jesus. Share mo muna yung gaano kakamahal ng Panginoon, gaano kainibig ng Diyos. Ano yung testimony mo, ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Share mo inggitin mo siya sa ginawa ng Diyos sa iyo. Inggitin mo muna siya sa ginawa ng Panginoon sa iyo. Ako, ginawa ko ng Panginoon ganito. Binigyan ako ng Diyos. Meron akong problema. Sinagot ng Panginoon yung prayer ko. Kaya mo maingkit siya sa iyo. At magtanong siya, paano pa lumapit sa Panginoon? Hindi pagkakita mo doon sa reporter. Ayan, sa demonyo yan. Niluluhuran niyo yan, sa demonyo yan. Gusto nyo, basahin ko sa harapan niyo. Ano mong ginawa? Pinalayas ka. Buti hindi kami ang tinagay. Buti hindi pinalabas yung mga aso. Yun, buti lang. Pinabas. So kapatid, kapag ka gano'n na hindi naman kayo sinasaktan, hindi naman kayo pinagbabantaan, siguro, pray nyo lang muna. Amen po ba? Yung mga nag-share dyan ng Word of God, pray nyo lang muna. Amen? Dahil isang asawa, sabi niya sa pastor, Pastor, pag-pray niyo po yung asawa ko kasi persecutor ko po yun eh. O sige, hindi ka, pag-pray natin. Kasi po lasenggo siya eh, kaya ganun. Ganun ba? Hindi ka, pag-pray natin. At binili niya siya, sabi sa kanya, alam mo gagawin mo kapag ang tigas ng leeg ng asawa mo, kapag lalaban mo yung damit niya, yung polo, yung kwelyo,
Habang nilalabog yan, sabi, in Jesus' name, lalampot ka rin, in Jesus' name, in Jesus' name. Makikita mo, hindi natitigas yung leeg niya. Diba? Ganun pag naglalaro ka. In Jesus' name, lalambot ka rin, lalambutin ang puso mo sa pangalan ni Jesus. Dili na, share mo. Amen po ba? Share mo. Amen? Kasi naman ito sa isang babae, sabi niya, yung asawa ko, kasi si Raul yun. Gusto ko sanang maligtas Pago po ba? E di, share mo kaya pag-pray mo. Sige, pag-pray niyo po ako, Pastor, pina-pray siya. Lord, ipuin mo yung asawa ni Sister, Panginoon, para tumanggap sa iyo, in Jesus' name magbago. Pag-uwi niya, lasing yung asawa niya. Saan galing? Ano naman ginawa mo? Saan galing? Siguro may katagpo ka sa Diyos. Ano sabi niya? Diyos ko, wala nang pag-asang maligtas to. Wala nang pag-asang maligtas. Pinag-pray niya nga maligtas, tapos nag-declare siya, wala nang pag-asang maligtas to. Di ba? So kapatid, basta, tsagain mo. Amen po ba kayo dyan? Amen? Tsagain mo. Yan. So another first people who will judge the world is the people in the rapture. You know, the tribulation begins right after the rapture. Pagka inalis na tayo ng Diyos dito sa rapture, we judge the world. Amen po ba? Yun na yung hatol ng Diyos sa mundo ito kapag inangat na tayo ng Panginoon sa rapture of the church. Amen ba kayo dyan? So ang rapture ay paghatol ng Diyos sa buong mundo. Ayaw ng mundo kay Kristo, ibibigay ng Diyos sa mundo yung gusto nila, ang tatak ng Antikristo. Ayaw niyo kay Kristo, ibigay ko sa inyo yung gusto niyo. Yung Antichrist, yung tribulation. Dahil ayaw nila kay Kristo, bigay sa kanila ng Diyos yung tribulation. Ito, gusto niyo, bigay ko sa inyo ito. Amen. Pero alam niyo na ang presensya ng Kristiyano sa mundong ito ang pumipigil sa paglantad ng Antikristo. Yung presence mo, Christian, yung presence natin, church, dito sa daigdig nito, ang pumipigil sa paglantad ng Antikristo. Hindi siya makalantad kasi nandito pa tayo. 2 Timothy chapter 2 verse 7, pakibasa. Second Thessalonican, sorry. Paligid ng Pilipinas ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggang di naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwain. Kung magkagayon, pupuksain ka ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupunin ang nakasilaw na pananatagay niya sa kanyang kapatid. Okay. So hanggat hindi na aalis yung humahadlang. Sino humahadlang? Si Satan gusto niya na umalago Ang demonyo gusto niya na paunti-unti lang kung tumarbaho siya Hindi pa niya kayang okupahan ng buong mundo kasi nandito ka pa. Andito pa tayo. Pero pagkaalis natin dito tayo yung humahadlang May bumagay dyan. It is not the government. Only the Christian church. Kapag ka naalis na yung humahadlang, lalantad na yung Swail. Hindi siya makalantad kasi nandito pa ang mga anak ng Diyos. Kaya from time to time, check ni Bishop. Amen po ba? Namatay dyan pa kayo. Naalala ko tuloy nung pumunta kami ng Baguio Mga pastor kami, punta ng Baguio para mag-seminar kami ng CRC, yung Commission on Rights of the Child. Naglabasan yung mga kasama namin. Kasama ako, para makikihi kami doon sa gasoline station. Iihi kami doon. So ilang kami mga lalaki, iihi kami doon. Paglabas namin, wala na yung bus. Nag-react lang. Wala na sila. Baka na-rapture. Hindi kami papayag. Sabi ng mga pastor sa ko, maya-mayang konti dumating yung isang kasama namin. Nandun yung bus, ilipat doon. Ay, salamat. Kala namin, naiwan na kami. Tawa ko ng tawa
pastor na ito takot maiwan sa rapture. Patibas na raw. Patibas na sama yan. No? Okay. So, 2 Peter chapter 3 verse 9. Pakibasa. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng iba. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisisi at magbalik sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo mapahamak. Okay. Pastor, sino pong kausap ni Peter dyan? Mga believers. Pero bakit sabi dito sa verse na binasa natin, ay hindi niya nais na kayo mapahamak? Ibig sabihin, may tendency pang mapahamak yung mga believers na yun? Wala po. But let me read to you in the, sa tinatawag natin, reading between the lines. Okay? Sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, mga believers. Ang tinutukoy niya kausap niya mga believers. Amen po ba? Mga mananampalataya. Sino dati ni Apostol Pedro? Yung mga mananampalataya. Amen. Then tuloy natin. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat. Sinong lahat? Mga unbelievers. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ang mga unbelievers. Sinong unbelievers to? Mga unbelieving relatives natin. Mga kamag-anak natin na hindi pa nananampalataya. Na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. E paano kung ayaw talaga nilang magsisi at magbalik loob sa Diyos? Wala ka nang magagawa doon. Hindi mo nasagutin yun. Just like Ezekiel said. Kapag sinabi ko sa masamang tao na siya mamamatay, di mo pinaabot sa kanya ito, mamamatay siya, pero sagot mo sa akin ang kaluluwa niya. Pero kung pagkatapos mo siyang sabihan at hindi pa rin siya nagsisi at namatay, wala ka nang sagutin sa akin. Amen. So meron tayong tupunin pagsabihan sila, yung mga kamag-anak mo, kaibigan mo, kapatid mo, kaklase mo, kung sino man yan. Amen po ba? Let me give you an example. Sa Genesis, naalala niyo nang wasakin ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Amen? Niligtas niya si Lot. Paano niya niligtas si Lot? Nang maalala ng Diyos si Abraham, niligtas niya si Lot. Amen? Nang maalala ng Diyos si Abraham, niligtas niya si Lot. Ibig sabihin, nung maalala ng Diyos si Abraham, yung friendship nila ni Abraham, kapag hindi na iligtas si Lot, masasaktan si Abraham. Amen. Ikaw kapatid, kung yung mahal mo sa buhay, hindi pa nakakilala sa Panginoon, at ikaw ay nakarating na sa langit, naligtas ka na, hindi mo ba naisip na kamamaya na doon siya sa impyerno, sinisisi ka? Alam mo pala hindi mo sinabi sa akin. Kung nagsalita ka lang, wala ako dito ngayon. Kung nagsalita ka lang, wala ako ngayon dito sa impyerno. Pero hindi ka nagsalita, nahimik ka eh. Meron tatlong dahilan para pumunta ang tao sa impyerno. Unang dahilan kasi ayaw nila sa langit. Wala ka nang magagawa doon kung ayaw nila. Pangalawa, dahil hindi nila alam kung paano pumunta ng langit. Preachers, ipaalam nyo sa kanila. Christians, ipaalam nyo sa kanila. At pangatlong dahilan, dahil tahimik yung mga Kristiyano. Sa pananahimik ko, sa pananahimik mo, sa pananahimik nating lahat, merong matatapon sa impyerno. Amen? Sabi ni Dwight L. Moody sa kaibigan niya na habang nagbibigay si Dwight L. Moody, tinanong siya, saan ka pupunta, Dwight? Sa street. I will preach Jesus. I will preach Jesus. Sabi sa kanya, Dwight, araw-araw na lang lumalabas ka to preach Jesus. Araw-araw na lang, wala ka nang ginawa kundi i-preach si Jesus. Hindi ka ba napapagod niya? Magpahinga ka naman, sabi sa kanya. Habang nagsusupply siya, biglang binaba niya yung supply. Tapos tumingin siya sa kaibigan. Tama ba yung narinig ko, friend? Magpahinga.
magpahinga? Nakakapagpahinga ka ba? Araw-araw, ulit ang tao ang tinatapos sa impyerno na hindi kilala si Jesus, tapos sasabihin mo sa akin, magpahinga ako. Nakakapagpahinga ka ba? Nakakapagpahinga ka ba? Ikaw, kapatid. Isang pamilyang pupunta sa beach. Kristyano ito. Nakasakay sila sa kotse. Kahanda na lahat, papuntahan sila. Nag-pray muna sila. Lord, bigyan mo kami ng safe and traveling mercy sa biyahe namin ito. Gusto namin maging masaya as family. Sa biyahe sila. This is a true story. Pagdating sa may crossing, nagkabanggaan ng isang bus. At saka yung sinasakyan niya na jeep muntik na, pero may jeep na binangga ng bus. Napahinto sila agad. Tapos umatra sila. Sabi ko, mga anak, pamilya ko, hindi kalooban ng Diyos yung biyahe natin ito. Sapagkat kung kalooban ito ng Diyos, sana yung natuloy. May hadlang, hindi kalooban ng Diyos. So umuwi sila. Pag uwi sa bahay, yung batang anak na babae na 6 years old, tuloy-tuloy sa kwarto. Umiyak, ayaw lumabas. Anak, dito natin kakainin yung handa na. Hindi kumain yung bata. Maghapon. Nung gabi, di pala natulog kasi kinabukasan, umiyak pa rin. Sabi nung natatay sa nanay, anak, sige na, sa susunod na week, tutuloy na tayo. Huwag ka na malungkot kasi hindi ka naoban ng Diyos dahil nakita naman natin ang aksidente. May pray naman tayo ng safe and traveling mercy. Sabi ng bata sa kanya, hindi naman po yun ang iniiyak ko eh. Ang iniiyak ko, laki ng kotse natin. Hindi man lang tayo kumuha kahit isa para madala sa ospital. Hindi tayo kumuha. Nagkakamatay sila doon, tumakas tayo. Hindi naman yung hindi tayo natuloy ang iniiyak ko. Hindi tayo man lang nagdala kahit isa sa ospital. Tapos tatanungin mo kung mama, papa, nakakatulog ka? Nakakakain kayo? Amen? Judgment will come. Hindi may bagsak ni Satanas ng judgment sa mundo kasi nandito ka. Inihintay ka ng Panginoon. Amen. Kaya sinabi ng bata, nakakatulog ka pa, mami. Nakakatulog ka pa dati. Nakakakain kayo. Amen. So friends, marami kang kakilala. Minsan sa school, kaibigan mo, klase mo, kapitbahay mo, ang gulo ng buhay. Pero ikaw, isarap ng tulog mo. If the Lord is speaking to you right now, kung nagsasalita ang Diyos sa puso mo yan, pwede ka muna lang sa Lord. Amen. Pwede kang mag-pray. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gabutin mo. Here I am, Lord. Send me. Hanggat nandito pa tayo. Pero pag alis natin dito, babagsak ang judgment of God sa mundo nito. 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Sabi rito ni Paul, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Nag-aaway-away yung church na sa Corinto. Hindi na alam kung ano pagkagawin nila. Pag may fellowship nila, may dalang bawang, may dalang pagkain, sila kumakain ng pagkain nila, yung mga walang dalang pagkain na bubuto. Nagalit si Paul, sabi niya, yan ba yung sinasabi niyong may fellowship? May dala kayong anak, tapos kayo nalalasing kayo ng wala, yung ibang kasama niyo, nabubuto. Buti lang, hindi ganyan sa atin. Amen po ba? Wala nga ako lagi dala eh. Amen. Yung pagkain natin, pagkain nila. Amen po ba? Ako yung may pabaon pa.
So nagalit si Pablo sa mga taga-Korinto. Tapos sila nagbabangayan, sila nag-aaway-aaway. Actually, ang mga taga-Korinto, alam nyo, mga Gentile yan, mga Greeks yan. Eh, ang mga Grego, meron silang, sa bawat pamilya, meron silang kanya-kanya sariling abogado. Nagpaparal talaga sila ng abogado, para may abogado yung pamilya na. At doon sa church talaga lahat may abogado ng pamilya yan. May pamilya, may abogado. Kaya pagka nagkaroon sila ng alitan, demandahan sila. Buti na wala pang abogado sa atin, ano? Abogado meron pa. Mag-abogado daw si Blessing. Okay, so pero pag nag-abogado ka, tiyakin mo na libre kami. Amen po ba kayo dyan? Pre, subukan na. Hello, subukan mo, sige, gumawa ka ng problema dyan, manunto ka dyan, ako abogado. Kag naman. Sabi niya, hindi ba niyo alam? Hindi niyo ba alam na ang mga hinirang ng Diyos, tasan kami ng hinirang ng Diyos? Ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan. Amen? Yun lang part na yun ang gusto kong basahin. So, hindi ba ninyo alam na ang mga anak ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Friends, pinatulan ni Noah ang buong mundo nung pumasok siya sa arko. Pinatulan ni Lot ang Sodoma at ang Gomora nang nakarating siya sa Zoar. Pinatulan ng apostol yung lugar na pinagpagan nila ng paa nang tinaboy sila. Amen. Friends, huwag basta-basta pag ng paa. Hanggat hindi naman kinakailangan, huwag. Bago ka pumasok sa bahay, magpagpag ka na. Pero paglabas mo, huwag kang magpapagpag ng paa. Baka ikaw lang ayaw nila, pero tinatanggap nila yung Ebanghelyo. Amen? So Noah judged the world. Lot judged Sodom and Gomorrah. Rejected evangelists judge a nation, and believers in Christ will soon judge the world. Amen. So tayo muna tayo dito ngayon. And I pray, brothers and sisters, na alam na natin, anytime tayo po ay hatagan natin ang mundo, katulad ng nangyari kay Noah. Tulad ng nangyari kay Lot. Meron tayong difficult decisions na inatulan ni Noah ang buong mundo nung pumasok sila sa arko. Inatulan ni Lot ang Sodom and Gomorrah nang nakarating sila doon sa Sodom. Inatulan ng mga apostol yung lugar na pinatanan na nireject sila. Friends, sa araw ng rapture of the church, hahatulan natin ng mundo. Amen. Kung ayaw nila kay Kristo, tanggapin nila yung tribulation. So friends, pag-pray mo. Let us pray. Tayo po yung buko sandali. I just want you to pray for your loved ones. I just want you to pray for your father, for your mother, for your siblings, for your friends, maring sa eskwelahan, nakakaranas ka ng bullying. Hindi ka nila kilala. Hindi nila alam kung gaano ka kahalaga sa Diyos. Kung nakaka-experience ka ng bullying doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Just bow your knees sa bahay mo, pray for them, ask the Lord to bless them. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingin mo sa Panginoon, patatagin ka ng Panginoon. Palakasin ka ng Diyos. Bigyan ka ng Panginoon ng patience, ng tiyaga, na mag-pray. Pray for your loved ones. Pray for your siblings. Maybe your father hindi pa sumasampalataya. Maybe your mother hindi pa sumasampalataya. Your auntie, your uncle, your cousin.
Pwede sila yung nagpe-persecute sa iyo. Hindi ka nila kilala. Hindi nila alam kung sino ka sa Diyos. But you can pray. Pray. Pray to the Lord Jesus Christ for them. Mag-pray ka. Maging sa trabaho mo, maaaring hindi ka man nakilala. Persecuted ka doon. Pinagtatawan ka like no one. But you know, Christian, nakikita ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Hingin mo sa Panginoon, palakasin ka ng Panginoon. Bigyan ka pa ng Panginoon ng mahabang pasensya pa. Pangmagampanan natin yung ating tungkulin as the salt of the earth. Kapag naalis na yung asin sa isang nagbubulok na karne, tuloy-tuloy na ang pagkabulok ng karne niya. You are the salt of the earth. Mananatiling freshness ng karne hanggat nandiyan yung salt. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, narinig mo po ang panalangin ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na nais mong manatili kaming matatag, matapat sa iyo, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Diyos, nagiging matibay sa kabila ng maraming mga pag-uusig, pagkatawang, paglalaib. Narito kami, Panginoon, upang hilingin sa iyo, palakasin mo kami. Bigyan mo pa kami ng mahabang pasensya, Panginoon, upang sa gayon masyara namin yung aming mga kaibigan, kapatid, kamag-anakan, kaklala, kaklase, Panginoon, ng pag-ibig ng Diyos. Upang sa gayon, Panginoon, kahit ilan man lamang sa kanila, ay madala namin sa iyo, Panginoon, sa pananampalataya. Thank you, Lord. I pray for these people. Ikaw po, Diyos, ang magpapala sa bawat isa. Lagyan mo kami ng hangarin na dalhin ang salita mo sa mga tao niya. Lagyan mo kami ng hangarin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming maipakilala sa kanila. Hindi ang aming sarili, kundi ikaw, Panginoon Jesus. Let the Holy Spirit talk through us. Let the Holy Spirit minister through us. Thank you, Lord God. We give you glory, Lord. We give you praise. Hallelujah. Iyaya at pagpapala ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nag-aari sa atin. Tanggapin natin masaganang biyaya ng Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon hanggang sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at pagkikisan ng Espiritu Santo, kahit magsabi tayong lahat ng Amen. God bless po kami nating ating mga kapatid at nagahanin natin ang ating fellowship sa Lord.